Hi guys, I'm back. Kanina naputol. So, yun nga. Ang pinag-uusapan natin yung about sa lineup ni Tatay Digong. So, alam nyo na kung sino yung mga ilalagay nyo sa balota. And again, I already told you a while ago that I'm not a Filipino citizen anymore and I am a Canadian citizen already. And I don't have any control anymore with how can I help when it comes to voting. But yeah, I am not able to vote anymore. But again, I said I still want to retire in the Philippines. So gusto ko pa rin mag-retire dyan. Kaya sana naman mapalitan na yung mga buhaya at mga abnormal dyan sa gobyerno ng Pilipinas. Yung mga yung mga siraulong gumaganon-ganon. So yeah, sana mapalitan na yan. At saka yung mga kalokohan ginagawa nila dyan sa mga Pilipino. Alam nyo ba, pag ako naging presidente, ito hindi na mangyayari. Pero kung ako yung magiging presidente, alam nyo ba kung anong nakalagay sa mind ko? Kasi nagkukwenta ako ng mga salaping ninakaw nila sa taong bayan. Kasi kung 110 million lang ang population, not lang, that's a lot already, 110 million ang population ng Pilipinas. Tapos trilyon ang pinag-uusapan sa budget. Alam nyo bang napakayaman na ng Pilipinas at halos lahat ng mga tao at mga Pilipino ay maitatayo na nila yung kanilang dignidad at kanilang mga integrity at ang kanilang mga kabuhayan o pagkatao kung paanong paraan natin gagawin yan. Yung trilyon na pera na yan, yearly ang pinag-uusapan kasi yearly ang pinag-uusapan na budget at ang budget trilyon. Kung ako yung magiging presidente, bawat tao bibigyan ko ng, sabihin mo ng 2 million each person, each tao. Kasi kung 110 million, tas bibigyan mo sila ng 2 million each person, so di magiging ano lang yan, 220 million. 220 million ba? Basta yon. Hindi ko alam kung paano kwentahin yan. Bobo lang ako sa math. Pero parang ano yan siya. Kasi kung 110 million, tapos magbibigay ka ng 2 million each, so ilang billion yun? May billion na ba yun? Hindi Kasi kung 2 million each, so kayo na magkwenta. Basta yun. Bobo lang ako sa math. So, kung yun ang ibibigay natin sa bawat tao dyan sa Pilipinas, edi yung 2 million na yan, hindi magiging kabawasan sa isang taong budget ng Pilipinas. Bakit kamo? Kasi kinukurakot nyo lang din naman Isipin mo yung 550 billion na flood control na wala namang nangyari at wala din nakita. So, kung titignan mo, ninakaw lang din nila, 'di ba? So, kung iisipin mo, kung binigay mo na lang yun sa mga tao para makapagpatayo sila ng bawat tao ng sarili nilang bahay. Kung halimbawa, bawat tao yon tapos sa isang pamilya, 5 sila. Di meron na silang 10 milyon, di ba? So, kung yung isang pamilya na yan, may 1 milyon galing sa gobyerno, 10 milyon galing sa gobyerno, makakapagpatayo na sila ng sarili nilang bahay at negosyo. And also, hindi na sila magiging kawawa. Like, maitatayo mo yung dignidad ng bawat Pilipino na hindi na nakatira sa ilalim ng tulay, hindi na sa squatters, o hindi na naghihirap. Kayang-kaya yang gawin kasi ninanakaw nyo din lang naman, di ba? Kung makabili kayo ng mga luho nyo na milyon-milyones, ninanakaw nyo lang din naman. So kung ganyan lang din na nasasayang yung pera ng taong bayan, bakit hindi nyo na lang ipamigay sa mga tao? Kahit isang beses lang in every terms ng bawat presidente. Like halimbawa, sa isang term ng presidente, that's 6 years. So every term, bawat isang tao bibigyan ng 2 milyon. Magkano lang yun? Compare sa trilyon na kinukupit nyo na inyong mga budget every year
sa buong Pilipinas, kayang-kayang ibigay ng gobyerno ang 2 million each person. Each person yan kasi everyone deserves to have their own money. So kahit bata pa yan, yung bata na yan, yung 2 million na yan, pwedeng itabihan ng magulang nila para sa pag-aaral ng mga anak nila, di ba? So kung ganun ang gagawin ng isang namumuno o presidente sa Pilipinas, bawat isa ay maunlad. Meron silang sariling bahay, kaya na nilang magtayo ng negosyo, at ang mga tao hindi na ma-force o matitempt na magnakaw dahil sa kahirapan ng buhay, 'di ba? Kayang-kaya yang gawin eh. Kung ako yung presidente, ganyan gagawin ko. I will give money each person in the Philippines. Pero syempre, may mga prosesong gagawin para makuha mo 'yan. Kailangan yung pera na yun magamit mo talaga sa mabuti at hindi sa pagsusugal at hindi sa masama. So may mga proseso. Kailangan ikaw ay meron talagang totoo yung mga ipapakita mong documentation na ikaw yan. Tapos yung halimbawa, yung 1 milyon ay kailangan gamitin mo lang sa pagpapatayo ng bahay o halimbawa, pagtatayo ng bahay, kailangan yun mo lang talaga gagamitin dahil sa government mo kukunin yan at sa gobyerno, ibabayad niya yan directly sa contractor na gagawa ng bahay mo. So, technically, hindi mo hahawakan yung 1 million na yan. 'Di ba? So, magagamit yung pera sa talagang pinaglaanan. Tapos, yung another million, pwede mong itabi o gamitin sa business. So, nasa sayo na yan. So, kung halimbawang may 5 tao sa isang pamilya, meron na silang 10 milyon na pagpaplanuhan kung paano nila gagamitin sa maayos para maging maunlad ang kanilang buhay, 'di ba? Kung iisipin mo, kayang-kaya yung gawin yan. Like, once in every term ng isang presidente. Ganun ang gagawin. Every 6 years, ganun ang makukuha ng bawat tao. Wala nang naghihirap sa Pilipinas. Posible yan. Bakit? Kasi trilyon ang pinag-uusapan na budget sa Pilipinas eh. So kung ang lahat ng tao ay may maayos na pera, may maayos na business, makakatulong sila sa ekonomiya ng Pilipinas. Then, kung ano man yung taas ng bansang Pilipinas dahil uunlad na ang bawat isa, magtutulungan para bayaran ang lahat ng utang ng Pilipinas. At ang magtutulong-tulong na magbayad dyan, yung mga tao mismo na tinulungan ng gobyerno, 'di ba? So sana ganun na nga lang eh. Kung ako lang yung presidente, ganyan ang gagawin ko. Kasi hindi ko hahayaan na yung mga kurakot, ganun-ganun lang nila lustayin yung pera ng taong bayan. Pambili ng wine na worth 800,000. What the heck? Like, itong si Palaka, kung bumili ng wine, ganun-ganun lang, parang wala lang. Kung i-donate nyo yan sa mga tao, di sana, nadadagdagan pa ng konting dignidad yung mga tao, 'di ba? Pero kung bibigyan niyo sila ng nararapat na salapi para makapag-umpisa at maitayo nila yung quality of their life, ang ganda ng Pilipinas, as in. Kasi ang liit lang ng bansang Pilipinas eh. Kayang-kaya yang paunlarin kung ang mga nasa gobyerno ay matitinong tao. Kaya yun lang. So far, ngayon ang masasabi ko. Mamaya iisipin ko pa kung ano yung plataforma ko. So kung ako lang naman yung presidente, ganyan ang gagawin ko. As in. Para lahat tumaas ang quality ng kanilang buhay at ang kanilang pagkatao, like magkaroon sila ng value sa kanilang sarili na, meron akong bahay na maayos, meron akong business, magiging mabuting tao ako sa mundo at sa society ko para makatulong ako sa bansa na mabait sa akin. So, yung mga tao na yan ang magpapaunlad din sa bansang Pilipinas kasi hindi sila pinabayaan ng gobyerno. Kayang-kayang gawin yan. Ang kaso nga lang hindi ginagawa dahil nga most of mga politiko, mga corrupt. Kaya sana yan na matanggal sa Pilipinas yung corruption. Kung walang corruption, wala sanang paghihirap ang bansang kahit saang bansa kung walang corruption. So sana magkatotoo yan. Sana may isang presidente na makarinig nitong sinasabi ko. Kasi barya-barya lang yan, sinasabi kong 2 million each person kung i-compare nyo sa trilyon na budget sa isang taon. Okay guys, this is yearly. So kung
iisipin mo talaga, malaking bagay yan sa bawat Pilipino kung gagamitin sa tama ang mga pera ng bansa dahil mayaman ang Pilipinas sa natural resources. Kung meron lang pagkakataon ng mga tao na umunlad at magkaroon ng mapayapang pamumuhay at maunlad na trabaho at business, magkakatulungan ang bawat isa kasi wala nang mahirap. Lahat magtutulungan, 'di ba? So sana nga may nakikinig. Anyways, yan ay kung ako lang naman ang presidente. Ikaso hindi ako eh. Anyways guys, please like, subscribe, comment, and please support me. I know meron lang akong 3 subscriber. Sana man lang dumami, kahit 20. Anyways guys, vote lang straight ang lineup ni PRRD. Okay, DDS here. And God bless everyone. Enjoy your day. Bye!